Sa mga nagtatanong regarding sa advance payment, yes po, required na po ng advance payment nationwide sa lahat ng new applicant po na mag-apply. Nag-start po December 7, 2023 po. So, applicable po yun nationwide. So, kahit saan ka mag-apply, kahit taga saan ka, ano man yung status mo sa buhay, required ka pa rin mag-advance ng 1 month na bill po. So, yung i-advance nyo po ay yun na po yung bayad nyo sa first bill ninyo. So, hindi na kayo magbabayad ng same na amount na binayaran nyo sa advance pagdating ng first bill ninyo po. So, yung amount na kailangan nyo i-advance or yung required na amount na kailangan nyo i-advance po is yung plan mismo na inabil nyo po. So, halimbawa, yung plan na inabil nyo is 1299, yung 50 Mbps. So, yung required nyo na i-advance pag na-approve ng application ninyo is 1299 din po. Kapag naman 1699, yung amount na required nyo i-advance sa account number ninyo pag na-approve na is 1699 din po. So, yung advance payment po is applicable sa lahat ng plan regardless kung yung plan na kukunin nyo is hindi kasali sa free installation promo or kasali sa free installation promo po. So, ang process ng advance, required po kayo mag-advance after ma-approve ng application ninyo po. Please take note po, before kayo puntahan ng installation team po. So, need nyo mag-advance sa account number ninyo nung plan mismo na in-avail nyo. So, bawal po mag-advance sa installer, sa agent, or sa amin na admin. Pwede lang po kayo magbayad sa ating mga payment channels. Pwede sa GCash, Maya, sa business office mismo po. May penalty kasi pag nagbayad kayo sa amin, sa agent, or sa installer po. So, yun lang po yung mga pwede nyo pagbayaran kasi wala pa kayong telephone number. So, usually, pwede lang muna kayo magbayad sa GCash, Maya, business office, tapos may mga bank payment din po online na nag-offer na pwede kayo magbayad ng bill nyo sa PLDT po. Regarding sa installation fee naman, hindi po siya required na kasali sa i-advance nyo po. Basta yung rule po is kung yung plan na kinuha nyo, yun lang din po yung kailangan nyo na i-advance po. So kapag 1299 nga po, 1299 lang po yung need nyo i-advance. Pag 1699, 1699 lang din po yung kailangan nyo i-advance po. Yung installation fee, optional kung idagdag nyo na sa advance nyo or next month yun lang po babayaran po. So hopefully, nalinawan yung mga nagtatanong regarding sa advance kung scam po ba yun or hindi po. Kasi marami po kasi nagdududa na ba't daw sila magbabayad agad, hindi pa po kinakabit. Uulitin ko lang po, nire-require na po yun ni PLDT nationwide dahil po sa mataas na cases ng mga hindi nagbabayad nung hindi po nire-require yung advance po. So, bali ang nangyayari kasi si PLDT din yung nagsasuffer kapag halimbawa nagpakabit kayo tapos hindi na kayo nagbayad. Tapos may mga cases kasi na yung nakabit na tapos pahirapan yung paniningil ng bayad. Honestly, may na-process kasi kami mga application na mga mayayaman. Tapos yung naka-latest na di ko makalimutan, may nag-apply sa amin na isang startup company. Nag-apply ng plan 9999, yung 1000 Mbps po. Gagamitin nila sa si startup company nila nung kausap ko mismo yung client, kasi ako mismo nag-process nun, kausap ko mismo yung client, wala siya, patawa-tawa lang siya, sabi niya walang problema sa payment, ganun, basta makabit, bayad po agad kami, ganun, sabi niya. Pero nung nakabit, since yung barangay nila at that time is hindi pa po part ng hotspot or hindi nire-require ng advance payment, so bali magbabayad nilang sila next month, ganun. Usually nangyayari nun pag hindi hotspot yung barangay nung mag-apply po. So dahil hindi hotspot, hindi na-require na mag-advance sila para ma-activate yung nakabit po. So na-activate yung modem, tapos nung after how many months, nalaman ko nilang na-disconnect since hindi sila nakapagbayad po. Tapos paulit-ulit ko tinawagan, halos everyday ganun, kasi yun yung pinaka-latest na hindi ko talaga makalimutan na pinases namin na ganun po.
nag-assure na babayaran nila. Tapos pinaparush yung application nila ganun kasi darating na daw yung technician na magse-setup ng mga system nila ganun. Hanggang ngayon na-disconnect na po yung account na yun nung connect ko. Hindi na po sila matawagan. Pero nung paulit-ulit ko tinawagan, yes po, sabi bayaran namin by Monday. Nung next na tawagan mo, bayaran namin ng Tuesday, bayaran namin ng Friday, hanggang sa hindi na sumasagot, nag-auto-cancel na yung tawag. So wala na po. So sa mga cases na gano'n, lugi po si PLDT. So isa lang po yun na reasons kung ba't nire-require yung advance payment po. Regarding naman sa mga client na nagsasabi, paano naman kung hindi kami ma-installan, paano kung walang facility, walang slot, ganun. No worries po, hindi po kukunin ni PLDT yung bayad niyo po, i-re-refund po yun. Need nilang po i-process for refund po sa business office po mismo. So yun lang po. Kung may mga tanong pa po kayo regarding sa advance payment, kung may mga hindi pa ako nabanggit or hindi ko nasabi, or kung may kung may tanong po kayo, feel free po to comment para try natin sagutin po.